So hopefully, aside dito sa mga medical, dental activities na meron tayo, marami kayong mapupulot ng mga information regarding the TESDA, GOLED, the ILG, and marami pa rin. Of course, Ma'am Nina A. Dolfo, OIC of PSWDO. Si Ma'am na. Wala. Pero yung mga staff ni Ma'am is over there from PSWDO. Ma'am, please stand to be recognized. From PSWDO, dito sila. Of course, from the ILG, focal person, si Sir Engineer Pinil Lastel. Sir, na isang masigasig din na focal person ng ating atin. Of course, from Ma'am Judith F. Aboy, Senior Labor and Employment Officer. Of course, wala dito si Sir Montiacos. I think they're attending also an important activity. So, supposed to be siya, he will be the representative of Cordoni. So, from the Chief Statistical Specialist of PSA, Sir Ronnie A. Bajardo. And dito ba si Sir Ronnie? Wala. So, mga staff na lang yata ni Sir yung naiwan. So, andun yung PSA. Sila yung facilitate ng inyong national IDs and birth certificates sa mga wala pa, sa ating mga friends rescue. Of course, from PHO, Province of Eastern Samar, Dr. Marian Epifania Isiderio. Dito pa si Doc. I think wala na. But the staff of PHO, thank you so much for coming here. So, marami tayong staff from them. So, napaka-supportive. Of course, from PhilHealth, the Chief Social Insurance Officer, Ma'am Josephine Mostisa. Dito pa si Ma'am Jo, pero wala na. But the staff of Ma'am Jo is still here from PhilHealth. So, they also process the IDs of our friend rescue. Of course, we have a representative from the PNP, Police Colonel Ernesto R. Macaser, the Provincial Director of ESPBO, sir, and together with Police Lieutenant Colonel Brian P. Irandio, the Chief Provincial Logistic Researcher and Development Unit, and of course from the Philippine Army, M. Captain Marianita Jane Guitera, the 7th Officer of 82nd Brigade, and hindi ko, of course, si Batang from 52nd IB,
So most of our FRs here are from 52nd IB and 78 IB. So meron din from 63rd IB. So itong tatlong battalions na to, nagko-compose ng mga FRs sa Eastern Samar. So basahin ko lang itong saglit ng aking closing remarks. So isang mainit na pagbati sa inyong lahat at panood namin kayo tinatanggap sa ating Eclipse Caravan. And dito sa Eastern Samar, itong programa na ito ay isang mahalagang hakbang para sa kapayapaan, pagkakaisa, at muling pagbangon ng ating mga kapatid na nagbabalik loob sa pamahalaan. So sa araw na ito, ating ipapakita ang malasakit at suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo. So kaya itong Eclipse Caravan natin is a one-stop shop. Meron tayong mga processing of documents and of course, medical and dental services provided by our PHO. And na makakatulong sa ating mga Frienders Youth sa kanilang pagbabagong buhay, bagong simula. And naway maging makabuluhan at matagumpay ang ating gawain at patuloy tayong magtulungan para sa mas mapayapa at maunlad ng komunidad. Muli, maligayang pagdating sa ating Eclipse Caravan and maraming salamat sa inyong pakikiusap. Good afternoon. So, sorry pa ni Mama, I'm presenting to you an aton enrollment processes sa aton Eclipse. So, din ibabaro naton kung ano ba mga eligible na aton Eclipse program, which is an aton DILG administered financial assistance para na aton mga kabugtuan nga nag-render or aton mga FR. So, focus na ba kita nakapag mga services kanina? Oo. Especially natin kung inuman mo rin mga ID. So, very important natin real talent natin is aid para makapag-provide ko ng services kay aside natin mga requirements para maka-avail ka natin financial assistance sa inyo. But ano talaga yung first intention talaga yung team natin na activity ng Eclipse Caravan is ma-process iba kay we have observed during our meetings nga daw pa natin maray na process ng mga FRs. So unang-una natin din priority sa aton interview with the help natin so pag-iingo natin dito mga paghusay ka nag-interview. Ubos na pagkita ng interview kay usan natin priority din natin purpose is ma-interview na tanan na natin mo rin maka-process and FRs. And of course, additional nga makapaghatag din sa servisyo ay with the help na natin provincial government. So parang mo rin ang presentation. Okay, so ito na pinayano para hindi mapanod oras. Okay, atapang presentation is natin latest nga issuance na supported natin ng Eclipse, which is natin din DILG in Joint Memorandum Circular 2021-01. So at the end, focus din natin integration, particularly and para natin i-implement natin Eclipse. First things first, this is rin natin yung presentation, yung pala niya, yung ownership niya kay it was presented by PDO Jorhan Kapintilan from DILG, Eclipse info from the central office during natin orientation irangan natin mga field offices sa DILG. And in coverage is benefits and such Eclipse program basis and processes which is applicable na akong topic yan but the others and part natin role natin ENP natin EFP hindi ko na di-discuss kasi araw na ito kita niya na i-discuss sa phases kung paano ako makakaklaim natin Eclipse natin kung anong mga requirements. Okay, so at ang PHOUS we have operations is bukod niya pinili but sa natin ang PHOUS nakapag avail na natin na province administrative
summer na halfway house worth 5 million, which is completed na hiya, but as of now, dili pa hiya operational. But we are hoping this year maging operational na hiya. Kay that's what we make, sila na natin focus na bantay nga ito, may talagang nakaduty nga ito, nag-maintain na natin ng house. Hopefully, this year maging operational na. Okay, so next. Okay, so first is first, what is e-clip? So kanina pero e-clip caravan, ano ba ito e-clip? So kanina, this is one of the many strategies. So at ang government is naman talaga inutuhan to end natin armed conflict na may natin din. Of the government to obtain just and lasting peace. So this is ang pinaka-purpose namin to come up with thinkable at itunod na kamurayawan din ang ating Pilipinas. Okay, social transformation and inclusive development. So, sabihin inclusive na tanan, waray na bibilin. Okay, kaupod na kaupod nila. So, kaya natin na. So, this program is a basic need approach to administer financial assistance to former rebels. So, ang purpose is to provide financial assistance para pwede niyo magamit pagtika na makabalik na atong community. So, this is their purpose. Okay? So, next. So, program partners or stakeholders. So, hinut aton mga beneficiaries. Mga beneficiaries na natin i-clip. Unang-una, natin mga former rebels, mga FRs, including natin Communist Party of the Philippines, o CPP, or New People's Army, albeit National Democratic Party, and the Militia ng Bayan. Okay, so, siguro, sino nila natin regular na NPA. Kaya mo natin nakikita, bakit may din natin direct makaka-avail kaya para may parawan natin. So, natin regular na NPA mainly, kung pwede natin direct sa natin regular. Regular. Okay, pero kaya mag-iba kasi natin financial assistance to regular na natin, YM natin mga milisya ng bayan. So, parang half now, may mga regular na din. Siguro ay resume na iba, para mag-isa na natin mga milisya ng bayan. So, ulit yan ng former rebels. So, APIA. And then, another former violent extremists, FBAs, including din yan mga Busaya group, o the group, and others. But I would siguro assume na based na naman mga siguro man natin din mga present in summer. So, ito nila, asya natin mga pwede, ang mga beneficiaries na natin i-clip. But may nakihap natin criteria ang susunod. Based na natin kanina sa SCD, trend memorandum. So, first criteria is dapat ang surface ka April 3, 2018 onwards. So, before that, yan na hiya, who expressed the desire to abandon or bayaan ang natin dito sa bukid to become productive members of the society, including their immediate family members. And those who surfaced starting July 1, 2016, as well as those who have been processed but did not receive the full assistance of 30. Siguro, manin na rin ang mga process, but we are focusing niya ng mga nag-surrender. Okay, so, para makasunod naman i-clip, hindi pala niya criteria, dapat nakasunod na kami. Okay? Next. So, anong mga kino-offer na natin DIL Administered Package of Assistance? Okay, we have several. First, natin immediate assistance. Immediate assistance for the expense occurred while the enrollment of FRTP in the program is in college. Panggamit-gamit niyo habang yung process pa yung integration at yung financial assistance. Okay. So, eligible din yung FRs including ang aton mga milisya ng bayan ng YM and then an FTEs. Ang amount naman yung pwede ma-receive natin FR is 15,000. And then, ang ating required document is the JAPIC verification and the e-clip enrollment form. So, I hope siguro familiar na kami with JAPIC, no? JAPIC is sino papatunay iya na talaga member ka mo dito FR na nag-surrender ka mo. So, medyo namon niya na bagong mga transaction, medyo siya na namon na nakalangan na hamon to process this one. Kay last time namon na
issuance is and form and traffic is different kanya nga bin pag ginawa sa hindi. So we have to again baguhan nga tayo ng mga traffic and then magpasign na natin mga Visayas counterpart na waray din niya Sir Samar. So harayo pa. So nag-iha talaga ang iya processing ng traffic. So right now parang wala kita tama na itong traffic. So hopefully makapag-process na kita itamo FRs. So enrollment form, this is PSWD ko na niya. Nasa hindi ang ating mga members at complete committee. Okay, so next. Okay, so sunod natin assistance, the integration assistance for receiving units. So, okay, so para natin mga i-clip kita livelihood assistance kihapon, but for livelihood assistance, makaka-claim na hindi is the natin FB, natin na regular na mga FRs. So, ang mga minsan na bayan is din niya eligible din nga kanan livelihood assistance for 50,000. So, siya taging papa-identify kita itong i-click o during interviews to support hindi nga itong livelihood assistance. Okay. Required documents we have din sa traffic certification English enrollment form. So, next. So, ang sunod natin assistance is the integration assistance for receiving units. So, this is the different expenses at magagamit na natin receiving units habang kamoy natin mahira. So, mga expenses nila, pag-proseso ng iyo, mga papel. Okay, so receiving units, may receive 20,000 pesos para nila mga nagasto, para niyo processing yung mga IDs, at ito pa mga yung transportation, and bills pwede ito nila gamit nila. Okay, so, para maka-claim nila natin mga receiving units, kailangan nila yung panjapay, of course, ay kada every FR na process is 21,000. So, kada FR is 21,000 yung budget na natin mga receiving units. Of course, enrollment form and then official receipts. So, di rin basta na ma-claim, but kinaaruan niya natin nila yung mga official receipts. Ang ira gasto talaga na ma-justify para 21,000. Okay. So, next. So, usa pa, ang firearm remuneration. So, hinudala din may nagpadatan din nag-surrender din firearm. This teacher sa tala, di ba waray? So, para mga nag-surrender ang mga firearms, siguro yun ang pala, during the interview, dapat isusumat na niyo, no? Kung may naniyo na may niyo firearm, may surrender. Kay danay, based on our observations, ang iba naman nga na-process, danay may naniyo JAPIC, pero ng JAPIC or initial interview is nasa dito, waray ka-mention na may nangyayagin surrender na firearm. But di kaiha, siguro, ng mga nakuha na may gawas, nagkuha na, may na, but dali niya question niya, kaya ang initial interview, waray din sa surrender. So hopefully, kung may yung mga firearms, ada pa kayo, during interview, suspension na niyo, may during aton ko, may net aton, ay sising firearm remuneration. Okay? So, for FRs, na nag-surrender ang nila firearms, ang niya firearm on serviceable niya, and then ma-open niya condition, nadodobol ang niya price. Double ang niya price. Based na natin, inhatag na ceiling price kada firearm. Kung double niya. Kung 50% kung pa naman niya, fair or di na serviceable, or fair pa niya condition, but fair na serviceable, 50% na natin ceiling price niya pabaydan. And then kung scrap na, i-surrender niya, inanamo ko, so di na talaga yung gagamitan, 10% na lang ceiling price na pagkahatag na. But kung maupay pa siya, double talaga niya. Okay? So, not so much for the FPDs, kaya wala yung din niya ato. So, for our required documents, of course, we have the JAPIC, English enrollment form, we have the property clearance deed, another receiving unit, technical inspection report, wherein pinapakita nila
kung serviceable ba naton firearm may surrender, ano bang mga parts ng firearm ang nagagamit, kung anong mga parts hindi na functional. This is conducted by our PNP pag-examine natin firearms. Of course, we have also the cost valuation of our inventory firearms. So, hindi na pinapakita kung pera na final na presyo ang aton firearms against it. So, amon na aton mga required documents. So, di ka sugat ka kung ano, but in process, paglilipot-lipot mga papel na siya, din so nakaka-i-handle niya. Okay? So, Happy House, as I mentioned kanina, naka-avail na natin province and Happy House wherein constructed na yan, waiting fully implement or fully utilize natin ang Happy House by this year. Okay? So, as I said, 12,000 na natag ng Eastern Samar Province para natin ng Happy House. Okay, next. Next time. Okay, so ano din na i-discuss natin kung ano ang process. Paano ang process ang pag-claim na natin i-claim, ano yung nanihina po, ano para nga rin makaka-receive AU financial assistance. Siguro maaari naman kami no, siguro may nangyong idea. Kay visit aton phases is dapat surrender niyo, i-discuss na tayo kung ano yung pwede ma-receive. Isa pa nga ni Waray, parang siya natin kikitain na natin mga receiving units sa ngayon. Kung sumurrender ka mo, ako hindi pwede ma-receive. Okay? So gaya ng mga financial assistance, di rin na DILG. Siri pa, usalain ng strategies. Oo. Siri pa, siguro familiar mga kamunan natin, sige siri nga, EO17. EO17, which is an institutionalized natin sinisiri nga whole of nation approach. Whole of nation, ibig sabihin, di rin nala, ito niligurit at mga kapulisan at mga sundalian to end in communist. Kuha na aton, hindi na aton may dapat. Hindi, public na nga kanan. Diba, as you can observe, di rin nala yung PNP, dinupo na natin ng mga agencies. For example, natin mga partners, ito na active during this, lugay ng mga caravan. So, siya sinisay na whole of nation approach. Ipupulog na natin and para makamit natin ang sinisaligang kamurayawan. And this one, sustainable, inclusive na development ng community. Okay. So, for pre-service safety, hindi pakitain involved ang mga agencies, but ayuray ang part and then from the AFP na asya, hindi ka mo kung ano yung marireceive. Kunwari, surrender ka mo, or magbalik ka mo din ang gobyerno. Okay. Next. So, for this is a sinisaling na. Next. For actual servicing naman, siya na din nag-surrender na kamo. Kung nag-surrender na kamo, next. Unang-una, ibabalidate, ngara na natin FR. Okay, ibabalidate mo nag-surrender na, baka kayo nagbibinalik-balik na lang. Pagka-claim niya, binalikan ko, tapos nag-click-click na naman. So, unang-una, in-validate niya natin database kung nag-surrender na ba niya ng FR o kung waray pa. Okay, ngayon kung eligible ba niya, maka-receive natin i-claim financial assistance. So, this is done by our LSWD o may database na tanan ng mga FRs natin na nakagayan assistance. Okay, so, kung di man ka eligible, dahil nag-surrender, or di ka eligible na natin i-clip, damo man, sa rin para natin mention this whole of nation approach, na natin government, mga LG gusto nagpo-provide man ng era, kanya-kanya ng mga mga local integration program. O parang may puronggan nila local integration program. So, di rin lang DILG. Natin test na, nag-aatag ng mga training, natin DSWD, nag-aatag ng mga financial assistance camp. So, di na pala, itayin na natin nga, iba na, di rin na lang mga kapukuan. Parang, inihara yung lahat natin, iniharaan na talaga yung tulad-tulog sila. So, di rin na siya na pain nga, parang kita ka pwede makasulba na tatong problema. Pag sulba rin kung ano ang rason kung kaya ano nang nagkata muna ibaw. Okay, so I hope na makikita na niyo kung ano
is DILG. Siya po ang itututukan ng dapat mga local government unit is mag-comply ng mga kailangan nila ng trabaho. Okay? So, next procedure is the if R is eligible for program or he or she is endorsed for processing, pwede ka mo ikantuhan natin mga free house or operational na. But as of now, siya man nga, hindi pa natin na finalize ang operation na natin ng free house. Yan, alani kami kanya-kanya yung mga receiving units or yung mga balik yung mga residents na anay. Okay? While yung process pa yung authentication. Okay, so authentication procedures of the surface FR. So, asya na din yung process na niya JPEG. JPEG is very important kaya talaga, sa rin pa, asya na kapatunay na pwede ka mo makareceive na natin i-clip financial assistance. And FR ka mo na qualified ka mo ang program. Okay, so next. So, besides na natin kuhaan, na natin yung JPEG kapag iproproseso, assist naman natin yung mga firearms against surrender. Okay, so after assessment, gagawin din yung utilization or disposal na yung mga firearms. So, okay. So including natin mga explosive and ammunitions for Nigeria. Okay. So next. So, mamaya na nga ito na JPEG, ang muna itong isasubmit na whole na documentary requirements niyo, including ito kanina na iyong inubuhan na interview. Sa saling pa naman, inubuhan din naman kay nakita naman daw pa natin ko ng interview, which is, an interview is kailangan niya during the encoding. Ito na iyong mga in-interview na iyo, ng mga JPEG, ng mga ID, ng mga other requirements, pina-upload natin ng portal, computer, para dito yung proseso, i-check ito niya. Hindi rin ito kasi yan, mismo papel, ipapadala. Hindi na yung computer, ina-upload na natin ng mga documents or funding request to the central office. So ito nga interview niyo, kanina, interview niya, i-encode niya na natin mga LSWD o matuan aton sinisiring ang 885S for review. Okay? So, submission of report, submission of level. So, nakasay din yan aton mga DDHPSWDO. So, tanan yung mga papel ng mga interviews dahil nga nga PSWDO for encoding aton ICLIP IS. Pero dito ICLIP IS, ito lang yan ang processing natin nandun na nga central office. Okay, next. Okay. Next. Okay, so provision of social protection services of members and employees. So, like I said kanina, wala eligible na ka mo natin ICLIP IS, pwede ka mo dito natin halfway house. During kita natin ang halfway house, datang local government unit is, of course, natin yung mga partners, pwede yung mga unit yung mga trainings. Oo, okay. Siyempre, para makapagtikan talaga kita, di rin nasapatan financial assistance. Kahit para tadilan sila kaya dahil niya maupos. Pero kung itahatag natin na iyo is skills, mga trainings, na pwede niyo magamit pagtikang pagbalik ang community is mobile. So ako na ito ang ating mga Pinos, we also provide mga technical trainings para iyo or mga iba-iba mga pwede i-orient kayo, mga institute training na pwede provide natin mga partners. For example, from TESDA. So, siguro, natin din yung mga civic units na kakandagabi na rin mga orientation na iyo. Okay? So, next. So, ini ang ganda ng interview. Kung nakita natin na kamagdinig sa atin na Form 1 is natin initial interview form which is kailan dapat i-upload natin natin ICLIP IS. Okay. Next. So, asya na niya, processing of DNL package sa FR. So, natin naka-assign din niya sa WDO. Kaya rin nag-consolidate, ganda na natin
meron na ba project proposal, meron na ba integration plan, ano ito. So, opposite niya gina-upload nito na aton Eclipse IS. Supporting documents para hindi yun lang siya assistant. Then naka-assign din ni aton LSW, SWDO. But of course, nabulig yung aton na partners from ANB para mapapagpili sa mga documentary requirements. So, next step is to encode the profile of FR of MPE. Okay, so create and encode the profile of the Eclipse Information IS. So, kung makita, complete ng yung documents, para na kulang, i-encode na yung profile ng Eclipse IS. Okay, documents needed, Form 1, Form 2, which is the enrollment form at Eclipse, and then ID. So, hinupan mo rin ID din sa mga requirement, very important ang ID. Kaya minsan, during nag-click na hamon din check, tanay nagkakaproblema, kaya mag-iba na nag-present ng ID, magtuhan na kangaran ng check So, naging hassle niya. So, hopefully, yan ang pala, makapag-provide na kita yung ID. Kaya, usa naman nga ang inahiya na requirement for uploading na natin i-click ID. So, hinubay ko rin ID. Hopefully, ubos naman na ano, oray ba yung ID? Isang barangay ID. Inhale, ID. Pwede na ano ID, pwede 10%. Ito lang, or live bird, pwede man, kita natin. I-make sure lang natin, hindi yung ngaran na siya talaga. Pag-release or pag-issue check, dahil nakakaproblema. Okay? So, dapat secure yun. Of course, atin natin mga receiving units para puligan ka mo. Magsiling lang mo kung may revenue ID para puligan ka mo matagal. May makapag-issue yung ID. Okay, so JAPIC and JAPIC certification. Okay, so next. So process that is applicable for FRs. So i-endorse na niya. After ma-encode niya profile in an FR, i-endorse na niya tikap na PSWDO ani aamon. Okay, so complete na dapat. So, complete na, naghihimay ni PSWDO endorsement na dihaamon. Ato na naka-identify na kung pipira or kung ano ang iyong mag-claim na financial assistance or immediate or may na iyong livelihood. So, dito, may na ito. Okay? So, next process naman ito next one. Okay, next, number 7. Okay, so ka-endorse naman yung dihaamon, ginareview ko naman niya. As focal person din niya LG, Eclipse, dapat na-receive yung mga request, mga endorsement from PSWDO. Kung complete na, ito yung mga papel, para na findings, for example, para yung errors in ngaran, para yung errors in DAPIC, okay, kung ka naman dapat nakikita ng mga findings, is na hindi nagmamatch sa natin DAPIC, ng ID, nagmamatch sa DAPIC, ng attachment, mga document. So, ang ito kadang-kadang ng mga nakikita natin. Diri na siya form o letya. Diri na siya gigamit na form. For example, natin JAPIC, diri pa updated JAPIC. Ang ito na ibabaling from DILG na ang level, back na nila PSWDO. Of course, ng PSWDO kung bumalik na era, babalik niya pa ng receiving unit. Para i-receiving unit na mag-comply ng findings. So, ang ulit process. So, kung mag-comply na ng receiving unit and findings, mabalik niya ang PSWDO, then nasabit na ako nito amon. Kung na-comply na and findings or ang recommendation na comply na, nasa time, ito nga yung request kasi forward na naman ng regional office. Ang regional office, i-review niya, but minimal na lang na balik. And then, from the regional office, nandun na regional office in BO for funding request. Pero diretso ko na but the point is, aray ba naman ako upang ipag-process yung financial assistance. And then, by level yan, diretso from receiving unit to central office. Naagi hapon for review, naagi regional office for review, and
And then, ngadto, central office ng BO for funding, for funding na iya. Okay? So for funding naman, kung ma-approve na yung request is nilulugsong na iya. Nilulugsong directly, iya download ka rin ng provincial office. Okay? So ipag-distribute din yung financial assistance is din na aamon DILG provincial office. So that is why I hope na understand ang mga partners from PNP, stricto kami in our part. Hindi provincial level kaya siyempre kami nag-disperse yung partahe, kami nag-release. So, it is one lang na talaga, sigurado ko na ako na tama ang amount, tama ang mga documents, sila submit, ay may nga rin bumalik ng atong COA is kadi ang finding. So, ganito. But, more or less, sa ating mga processes, tingnan-tingnan, gusto rin man natin, make sure man natin na natin ng complete document. So, kasi namo kinakagian from the civic unit, PSWDO, Manila Provincial Office, Region, Central Office. So, damo mo nagre-review to make sure lang na tama yung sasubmit na document. So, kahit yung mga timeline, naging-hatag, but may dala mga delay na ninanamog karahit kahit na nila babalik or compliance sa ating mga units. Na-acknowledge natin ang effort talaga natin mga receiving unit just to make sure na natin mga gipabalik for compliance na kukumply nila. Dahil nga hindi mo tayo sugahin. Within the day na kukumply nila. So, dapat natin nga masalamat tayo na natin na kukumply. Specifically natin mga firearms students na nag-aapit natin ng PNP para mga community. Okay? So, I think that isa na proseso natin at ating higlit. Haton yan na kaya ano kita, I understand, ano pala kita natitikam nung natin interview. So, as I have said, yan na pala kita at Form 1, interview pala kita. So, may interview na kita, I hope naman may na natin mga JAPEC or natin mga JAPEC is for signature na yan. Kung makumpleto na niya ang ating mga requirements, from the JAPEC, from the initial interview, natin Form 1, comment form, pwede na kang kuhin may incode na natin i-click IS for funding request. Okay? So, I think, asya na lang dito siguro nag-presentation. I hope na-review na lang, na-review na lang kamuhin, kaya nung may inhatag na yung orientation, pag-upahin, na-upahin, before hindi sumata na kamo, na pwede ma-receive kung magbalik ang mga liyato. Pero lang niya LG, but iba ka LGUs, iba natin ng mga partners, ilang pa siya assistance, but also mga technical training natin ng partner. Okay? So, again, mahupay ang tulog and thank you for inviting us and thank you natin HP for facilitating. Thank you and mahupay ang tulog. About this presentation because I thought from this WD region yung ni-discuss. Pero anyway, this is okay. Ng halfway house natin. Halimbawa, mag-operationalize na yung halfway house, sana mag-operationalize na this year. May kaunti na lang tayong pinagagawa. Okay na, kumpleto na tayo ng mga gamit doon, mga toiletries at saka mga gamit ng FRs. Yung problema na lang natin yung building kasi under repair pa siya. Pero I hope this year ready na for acceptance ng ating mga FR. So, our halfway house, the description of our halfway house is aside sa halfway house. Sila yung magkakandak ng interview. Doon na i-encode yung mga documents for processing. So, next. Hindi ko na yung i-detalye kasi medyo mahaba ito. Baka hindi tayo matapos ngayong hapon kasi 40 pages ang aming manual of operation ng halfway house. So,
Ang pwede ma-admit sa halfway house is a former rebel who is eligible for admission in the halfway house, is a male or female, regardless of age and status, who voluntarily surrendered and has undergone the custodial debriefing of Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. He or she was a former rebel, New People's Army, who surfaced from January 1, 2019 onward. Sila lang yung pwede nating tanggapin. As well as those who have been processed but have not yet received full assistance. Next. Our geographical area of coverage is that the halfway house in Eastern Samar primarily covers 1 city and 22 municipalities. Ibig sabihin, sa Eastern Samar lang na coverage ang tatanggapin ng halfway house. However, kung may mga referrals from other regions and provinces, tatanggapin sa halfway house provided na the local income committee approves such referral. So, ibig sabihin, tatanggap kami ng mga FRs galing sa ibang probinsya, pero with approval of the income committee. Kasi yung cater lang natin yung sa Eastern Samar na mga FR. Our target clientele yung mga former rebels regardless of age, sex, and status. They are the members of the CPP and PNF at unit militia. Sila yung pwedeng matanggap sa halfway house. Sila yung who have expressed the desire to abandon the armed struggle to become productive members of the community. Yung tatanggapin natin sa halfway house, yung willing na mag-surrender, yung hindi nababalik doon sa pinanggalingan. Tapos yung tatanggapin namin who surpassed from January 1, 2019 onward. Yung nag-surrender lang from January 2019 to present. Ang vision, mission, goal and objectives. Our vision is a center for reformation and reintegration of former rebels geared towards the attainment of peaceful and development-ready Eastern Samar. Our mission is to implement measures, strategies, and plans to efficient and effective delivery of comprehensive local intervention programs for former rebels to become a productive citizen. Ibig sabihin, ang ating vision is maging mapayapa ang whole Eastern Samar. So, naiintindihan po natin. So, our goal is to end insurgency in Eastern Samar through adequate and good quality programs and services for former rebels and restore their psychosocial functioning and become productive and peaceful Kristiyanon. So, para maging mapayapa na ang whole Eastern Samar, tayo ay tatanggap ng mga former rebel. So, next. Our legal basis is the Joint Memorandum Circular number 2018-1, Administrative Order number 10, RA 76-1-day, Article 10, Section 2, RA 76-10, Article 10, Section 3. Yung memorandum is the implementing guidelines for the provision of EILG administered package assistance for former rebels. Actually, na-discuss na yan kanina ni Engineer Fidel Mosque. So, hindi ko na isa-isahin kasi ang dami, ang haba. Ano na lang natin yan, once yung FR nasa halfway house na. I-discuss natin pag kayo ng mga FRs nasa halfway house na, ready for admission, at
saka ready for pag dito na halfway house. So next. Implementing guidelines. Ang atong mga susundon once aad ko na ang mga FRs sa halfway house. So ano atong mga balaod dito? Ano atong mga rules dito hasulod halfway house? Clients who are eligible for admissions in the halfway house are those former rebels. So, kanina pa yung sinasabi ko na former rebels. Stay out participants are provincial government through halfway house assumes no responsibility for the acceptance and regulation of participants if the former rebels refuse to choose stay outside the center. So, may mga FRs na ayaw mag-stay sa halfway house. May cases na ganon, di ba? May mga FRs na nadiri pag ugoy halfway house. So, ini, kung nadiri ang FR, pag ugoy halfway house, itataga natin ni kamo, yung katungod. Pero, ito ang community, paharap kami kasuratan, kaan community, ang barangay na iyong pinagkantuan, willing pag-akseptar ha iyo. Ito, para iyo safety ha barangay. Ang amon mo ng admission is referral and outreach. Ibig sabihin yung referral, yung ating mga former rebels, i-refer ng mga rescue unit. Yun lang ang tatanggapin ng halfway house. So, di na kailangan yung admission procedure kasi malalaman nyo na yan once aad ko na kamuha ang halfway house. Yung pagbisita, halimbawa, yung FRs, may gusto bumisita doon yung mga kamag-anak nyo na gusto makipagkita sa inyo, na FR. May mga house rules tayo. May mga rules tayo sa halfway house. Di rin na basta-basta makakatlo halfway house, makikipagkita ay. May ada ni dito mga permission dito halfway house. Di rin lang kamo, isa din o makatuhan ito. Halimbawa, ang FR, magawas without permission ha halfway house, di rin masarin. May ada ito mga tatakbubuhat. May ada natawagon na yung social worker mag-prepare ng incident report, security guard, dituhan na at halfway house. Kasi once bumaya ang FR, kadiri na sa rin halfway house, himuan ito naman incident report. Diri lang ka mo basta-basta mabaya. Kinahanglan masarin para waray incident report para ito. Dito halfway house may anaton mga special occasion. Halimbawa, may ada dito mga may activities sa sulod halfway house. Mga birthdays or mga celebration may danay dito, ang una, ang aming bubuhat ni Habayanan Center, may ada kami maswili. Baptism, yung mga anak, kawaray pagkabunyagi. Ngayon maswili, ang mag-asawa, mawaray, ikasal. Asa ito rin kita trabaho kung gusto ninyo, halfway house. Return and readmission of former rebels. If our hall left the facility without the permission, and returned back shall be dealt fairly. Individual consultation with center manager and psychosocial unit shall be report properly processed and documented. Asya na ito ang considering kanina. Disciplinary action shall be imposed, but this should not jeopardize any of the former rebels, nor deprive of the programs and services facility. Halimbawa, kamo ang mga FRs na aadtuha halfway house,
diri nasunod ang mga patakaran. May dahiton mga disciplinary action nga buhaton kayo. So, diri na kita basta-basta nga magbibinuot kung mag-aano kita sunod na house. Masunod kita ang mga palisiya, ang mga katakaran, kasunod ang halfway house. Attendance support hearings kung may ada. Kasi may nagtaman mga FRs na may ada mga kaso na adto halfway house. Hira inulugdan ng mga aton PNP nga sa PNP para adto ang hearing ang mga FRs na may ada kaso. Financial management. Budgeting of the halfway house shall follow the budgeting process set by the province. At kung hindi yung mga ginagamit halfway house, libre na kamutanan ito halfway house. Puri lang pagkaon, may ada ka mo dito mga gamit ka toilet at mga toiletries niyo. Kampo, sabon, may mga chinilas nga ni ano, kaya hahata kayo once ato ka kung halfway house. Administration and organization. The halfway house shall have its own center manager. And halfway house may nanon center manager. Usahay ang social worker na mag-manage, hirahiya na mag-mamaniobra kung bagas na halfway house. Next. May ada nato dito registered social worker, pero as obyan ang aton halfway house, nakamatuuran, waray pa natin dito mga tao, mga social worker, mga dito. May dagdag naman ko sa mga empleyada, mga social worker, na i-detail na ito para mag-manage ang halfway house. Kasi waray pa natin mga actual na mga permanent possessions na dito na halfway house. Siguro, mag-i-restoryahan pa ito namon, terasel, problema na kuha itong higod. Tumatag, na kinahanglan natin ng mga tao na magmamanage, na permanente na magmamanage sa halfway house. Kaya ada natin kung susundon natin halfway house, dapat may ada natin dito psychologist. May ada natin dito nurse. Para haiyo. Ang psychologist, pag-intindi haiyo. Kay bakit usahay ang ating mga FRs, labi na ang mga pagula. Danay may ada pa mga kahadlok. May nervous na anxiety. So, kinahanglan natin in psychologist. Kinahanglan natin in nurse. Kay danay man ang ating mga FRs, dito halfway house, may napinan nga bag na diri maupay. So, halimbawa diri na yung madadara hospital, may nato nurse dapat na mag-aasama na ito. Kasulod halfway house. Pero, kapag kaya na, halimbawa, operationalize na halfway house, diri pa ito makukumplito. At mga tao na dapat aantong mag-ataman ang aton mga FRs. May daghan natin mga house parents nga aadto halfway house. Hira at magpapasunod, magigiya iyo. Bisan kung mga tigurak na ang mga former ravens, may naghihap, tatawagon natin na house parents. Kaya hiraan magpapasunod na iyo kung mag-aano ka mo. Hiraan magpapasunod kung ano na yung bubuhaton, kasunod na halfway house. Kung willing ka mo, kumanto. Pero kung adiri willing, pwede gihap. Pero mapapirmahon ang barangay na ready hirap pag-akseptar na iyo.
in mga skills training. Kung ano yung mga, ano ibig sabihin ng mga skills, mga hibabuan. Halimbawa, maarang ka mo magpanday, maarang ka mo ano pa nga mga trabaho, magiging livelihood. Ma-invite kita ng mga magtututluha iyo. Nga dito sa Lord Halfway House. Dito sa Lord Halfway House, magkakadag ihapin mga psychosocial therapy, mga value formation ayun. So, added flowchart, pero diri natin diri klaro kasi masiro. Damo ang mga agency na involved sa Halfway House. Damo natin mga agency na i-invite dito. Damo ang mga activities dito sa Halfway House before ka mo ibalik nga tuha iyo mga tagsa-tagsa nga mga barangay. Asya na ito ang sinisiring natin nga social reintegration. Karagong sigun, ready na kamo pag-uli nga tuha yung mga tagsa-tagsa nga mga barangay. As normal na nga mga ano tawag? Mga normal na kamo di dahil yung barangay, diri na kamo mga pinipili. Diri na kamo mga rebelde dito barangay. Tanggap na kamo hiton iyo mga kabarangay. So, asya na ito. Hinong may nagpakiana, ang waray pagkaintindi. Waray? So, sige, siguro, once ato na kamo Halfway House, ato na siguro kamo magpapakiana. Diba? Dito sa Lord Halfway House, dili ka dapat mag-aalam, pagsumat dito yung mga problema. Pagsumat dito yung mga kinahanglan. Dili lang, ito masasagot lang. Kintahin siya. Ayaw ka mo pag-araw, hindi rin ang kaya. So, ano, klaro? So, sige. Amo lahat ko, at akon, may istorya about manual of operation ng Halfway House. So, damo ka salamat, ano yung pamati, ngan, sana, pagkaurusan na kita. Pagin mamingaw at aton, minahal na Esther Samar. So, salamat. So, mapay kamulog ato nga tanan. Barungan mga konsidon na Diri ko na pagtatag-usaw na dito natin mga agents na heads na natin mga organizers kani kay mauubusan kita ng oras. Anyway, my respect to all the organizers, especially the men in uniform from the 82nd, 3rd IB, 52nd IB, and the 78th IB, and also the PNP here, I think from the province also. Likewise, to the other agencies that participate for today's caravan, meron kita PSA and Department of Health, alam ko na kanina, tapos good afternoon everyone. So, may naging ako ngayon papakilala, Christopher Zamora po from Tesla Eastern Samar Provincial Office. So, ini nga aton okasyon, ita siya rin na pangatran amon Regional Director of Dagat. So, this afternoon, I'll be representing our Regional Director, Ardida Navarro, as well as our Regional Director, Dr. Anloy Maniman. And kasta po, itong isina, makikita natin, hindi lang po downtown Borongan. Atubang kami doon nga gasoline station, igbaw ito ng M4, kung marang ka ng M4, hindi, nabi yung isina. Ato kami po, so kung may dahil papanayroanan ng Tesla, pwede ka pong bumisita sa amon. So, ang akong gusto i-share is skills training na ginatag yung Tesla. Kaya ano nga skills training? So, kung mati ka mo kanina,
kareksib ng tanan ng mga ahensya, nagbuburugi para iyo, i-welcome ka mo, buligan ka mo na maging integrated atong community nga as normal individuals. Ano? Kaya kung masing kita nga sundalo lang, kung makapatay iyo, although marang kita nga makusog kita na kaya. Pero putog na siguro ang pagpalusad na atong yan hindi pag-join. Pagkabot na nga, di mag-aano naman. Diba? So, dapat nga hinsayalan mapulig, i-realize ka. DSWD, Arendole, pinadamuhin nga hinsa. So, ani ako para mag-iyakan o mag-istorya iyo about nga ka ng DSWD. Okay? So, ang test dahil among mandato talaga is maghatag in certification kasi natin mga workers. So, para pati ka mag-ganasi nga NC2 o National Certificate, kami ito ulit nakakapag-wala. So, para naman kami makapag-issue ito, nagkakanda kaming skills training. Ano? Ito, skills training, hinahatag namon mga tanan nga mga ulugyo ito sa Pilipina. Pag-awaray ng pinili, mga FR ito, regular ka nga nanay, or mga estudyante, or out of student, bisan mga preso, kinakat ko ng mga BGM, nagkakanda kami with skills training. Ngani, gusto ko lang i-share ito ang Balanhiga. Ano yung radyan kandak nga skills training han bread and pastry production NC2. Ang BGMP na Balanhiga kada aga nagtitinda na irahin inimong han mga preso nga among training. No? So sa lang yung example, rin kami naming nili among training. Especially kamo kay sigurado kamo nga i-endorso among. I-endorso among. Ano? So amo lang kinahanglan niya na iyo ano tawag ito? Kalugaringon nga pledge or panata na makoperate ka. Nagklakasin lang kita kung nasi na 15 days or 20 days, maabot ka mo ka 15 days, mga 20 days. Diri kay masunod na kita kung kailan kakaruyan kaya ang prohapon na iba. Tatagan tahin panahon, tatagan tahin oras kung magkakamayan na kita ng training. Pero pag kaya na, pagbati ko kan from DSWD, kahit kung hindi magiging training talaga specific para itong FRs, isa nga na kita halfway house. Nakuha na niya parang sigilan niya halfway house. Alay talaga niya na kung pangmamani. Aadto na ka mo, paupoy anay pansamantala habang nagre-training, inaan magkapan niyo sa psychological na kondisyon. Kaya siyempre lagi ka mo nagpo-problema pa ito, o naabatin ka hatlo. So, aadto anay ka mo dito, iguukoy. Kung maruroyan ka mo. Mas mo pa dito para kay damo trainings kan maabot, damo ito mga bully, di ka lang mag-iba-iba mga ahensya sa gobyerno na may papadakat kay iyo. Not unlike kung ani ka magawas lang, okay. Pansamantala man lang yan. Ano? So, I would like to share ang among mga cover ang 2024 ng mga barangays. Ang barangays na among i-cover ng 2024 na natatagan namin ng mga skills training ay ang mga Buntuhan, Arteche, Canabit, Dolores, Pihabipapad, Maslog, Oras, and San Policarpo. So all in all, mga parang 40 barangays niya nga among na tagan ng skills training natin yung istorya kanina. Okay, so ika nga ta, parang may ganito idea kung nag-aaral ko itong mga operating FRs at atat ang mga papanatag. Isang activity nga may naganyang 2024 is ceremonial groundbreaking ang Saad na Balay Project for Peace Builders, Barangay Lunang Dolores, Eastern Samar. Done last April 15, 2024. Ito yung Saad na Balay, ito ini Dolores, parehas ini yung halfway house, pero hindi provincial level. Dito parang may municipal level, I think, ang nagkuha ni isang reallocation at Dolores. Ano? So, nagkamaya nagyapin ceremonial signing, actually ceremonial, but signing a pledge of commitment to sa Gabalay. So, mag-iba-iba ng mga
agencies like TESDA, presente kami, nakat ko kami kay para mag-commit nga abulig kami ay paghatagan skills training ang kinahanglan. Kaya amo man kami hatag. Not like kung na-mention kanina na bati ka mo nga ang DSWD, ang DILG, mga tagin 50,000, 20,000. Correct kung na miya hatag ako na TESDA. Kita mo kung miya hatag ay abulig ay skills training and certification. Pang indirect pa niyo yan ang matitimbang kung ano kahalaga nito, ikhalipot ka istorya, marlisan ka mo niya 50,000, in 20,000, in 30,000, open mo po dito sa katuwi, kurado ako, mauubos dito rin. Mawawara ito. Na-agree ka mo? Gagana ka na ka mga kwarta, itinilda ko yung nakaputi. 100,000, 50,000, 20,000. Tulog ka na, paglingi-lingi mo rin na yan, sulod na ubos na. Ano? Kasi takarag signon, ang skills training iyata ng TESDA, asya kit mapapili. Didayin man, pagagamit niyo na, hit pagpakabuli. Ano? Ang kwarta, makabulig. Dapat bulig ito, 50,000, 20,000, pero 1,000. Kinadagoyin ka bulig. Pero sigurado ako, in the long run, mas makikita niyo, mas makakabulig kung may new skills nga magagamit para pagpakabuli. Ano? So, next. May ginapon kita. Next po. Next. Okay. So, noong April 29, 2024, nagkamayada kami in Peace Forum and Dialogue and Aid Free Families in Eastern Samar, General MacArthur. No? So, again, nakatulong magkaiba mga ahensya ng gobyerno nga kapulig itong paghatag itong iyong formational age na towards itong integration itong pagbalik loob natin itong gobyerno. Another is, next po. Early beneficiaries graduation kung toolkits distribution sa IPAPAD Eastern Samar. So, as I have said, last year, ang IPAPAD gusto na ang mga targets. So, nagkamayanan dito in graduation, ang hatag kami gihaponan, toolkits. Ang mga training dito is like by EIM, payada bread and pastry. So, kung makita ka mo dito, may doon kanina may oven na ginahatag. Kasi kung nagtanda kami yung training, labot ang training, anay. Pwede na yung lot ng financial, pero direct 1,000 na po rin ka ng DSWD ngayon mga extra. Tag 160 lang pesos per day yung pinaka-alawan. May niyo 160 pesos per day. So kung 10 days ito, 1,600. Kung 20 days, depende ko na ano training program ang inyong i-enrollan kasi may dalag 30 days, may tag 45 days, may luwag tag 18 days lang. Depende ko na ano yung i-enrollan. May dahil ito 160 pesos na allowance. Plus, kita itong hihingiya, kita itong hinuhulat ng scholarship is ang pinatawag ng step. Kaya may na-pay niya additional nga toolkit for gamitan nga pwede niyo gamitin pag-start niyo negosyo punta ko mag-negosyo or magpapakapulipan. Like for example, for ano yung napili carpentry, ito yung toolkits, malamang may dati siguro martilyo, may metro, may carpentry man, may rodstone. Kung na-bakery naman or bread and pastry, asset ka may oven, may mga measuring cup, cookery, may oven, may kutsilyo, mga sabar ito, na imbis ka papalit mo pa, rin na, tatagang ka na. Kung mapalit ka pa man, tingin na lang ay tulugang para makapag-start ka na talaga ng negosyo. Ngayon, iti-training pa ka mo, kung di rin ni-TESDA, and I think dole, and magtututupahan ka ng entrepreneurship. So, kaya di rin lang pwede nga maarang akong magtinapay, makapag-negosyo na ka mo, tututuan liwag ka mo kung paano magpadalaga ng iyong parta. So, ang entrepreneurship, masa ko. Kay bangin, lugadahan, nakatikang kami ng partnership sa DSWD. Nakapag-partnership kami ng DSWD nga nakapagtindog ng association ng poultry. Kaya poultry na association.
Dali na. Kada pagka-harvest ng itlog, inmamamlo. Nay. So, kaubos ang supply nga panimula nga ginataghaira ng mga tubong na nagkalalagas na oras na pambubunay, kuray na nga ako yung kay kuray income, kaya muna inmamamlo man. So, ano ni sa niya manok, inmamlo na daman. So, waray pag-prosper. On the other note, may nagkanin ni sample na barangay San Gabriel, Dinaborongan, ang Farmers Association nila, kamang best example. Diri na Tesla Binulig, nakatuan Golden, nakatuan SWD Pada. Oo. Nagkamay-aliran poultry, nagtikang heran Perakahead, open era management, nadugunan, yung Perakahead, nakapalit na heran mga machines, may nangyarang multicab na ginagamit ng pag-deliver. Katima, ang kababaihan ng asawan, nakapagtinduglo in association, nag-training kami in bread and pastry, in bakery. So, nadugunan. Ano? So, kumbaga, paglusad niyo, di rin lang ang utog na masurrenderan niyo mga pusil kung may laman, karamiton, or tataganahan ng kantidad na dinilwas kanina, nakakarakatausan. I-insure gihapon ng gobyerno na may i-equip ka mo para makabuhi dinihit ato normal na kumbaga sosyedad kung alin na talaga kita ma-train pabalik ng talaga kita. Para kumbaga, may laban iwan, may tayong paparoan, may tayong magagamit. Ano? So next, we have also launching and skills training para bread and pastry na Sitio Kasapa, Ipapag and Samar. And then, may nakita launching and skills training para plant trees, Iwayan, Oras. May hapon kita toolkit distribution para dressmaking, para ang kababaihan. Nag-training kami dressmaking, ika-toolkit sa ipapanatag mga towing machine, mga makina, pantay, ano? And then, next is dressmaking lagi para sa hulian, naghatag kita yung mga machines. TIP and training induction program para bread and pastry production para sa Policarpo. Duduhan nila bread and pastry, prepare organic concoctions and extract. Ini ang palimo naman ini mga parang natural fertilizers and insecticide. Bis ka mapalitan fertilizer, kung pipiliyon na magumamay na kaumahan, diritan na kailangan ng palitin fertilizers, tugol kulihin mo lang kita yung atong natural na fertilizers and insecticide. Ano? So, organic farming. Ito yung produce ito, ito yung hindi ko ma-harvest is puro mahal, organic. No? Kontra yung ministry ng mga pesticides ito ng kuhaan. Action program in carpentry at kanabing. Ang aming kanabing ng training, inunundum ako, nga EIM and carpentry, yung gamit nito nila paghimong saan nga balay. So, ang iniino nga saan nga balay, ang aming training, yung duloting ganda. Pati itong paggamit ng training, ang mga estudyante lang ang nag-training, naggamit. So, kasi ito na nagbubuhatan. Another launching, yung dress training, EIM, PBSI, ano yung PBSI? Yung PBSI, asa na hindi mo nakita kung yan ang alam ng mga solar light. Solar na muna ng mga solar. So, yung mga solar light, panahim mo ito, ang kapit ito, nasa yung training ng PBSI. Pag iniya ang training ito, Tesla. And prepare and cook hot meals. So, that is Oras Eastern Summer. Pinag-ihapon kita nag-launching Maslog para Barangay Mr. Rocket, Tangbo, at saka Town Proper mismo ang Maslog. So, ang mga pictures niya pinita, either training induction program, ika-training induction program, inibubuhat ito as day 1 or sa mga nga yung mismo skills training. Ini-explain na iyo, parang adlaw, parang ka mo, ano kayo bubuhaton, ano kinahanglan, para maaraw ka mo, hindi yung magaliwat responsibility
sila na ako kada long entry, kailangan kada long school. Kaya ano mga benefits niya makukuha, ano na niya kakagay. So alam nila i-discuss. Ano? Alam nila i-discuss. So, for this year naman, itong pagkumanilusad na haamon naman ko, or target naman for 2025 is, kung last year is para maraming waring mga barangays, tutin na lang sasalin siguro Eastern Samar. We have General MacArthur. Although di man na kami dito, may pa additional 3 barangays, that is Laurel, Limbuhan, Ngahinan. Yun, nasa ito mga barangay na isasalin. Ngahin, duhang barangay sa Iporlos, barangays 5, Ngahin, barangay sa Isidro. So, itong step na among scholarship, dadalun ng gawin nga ito pagkatagitan na pre-training. So, diri yung sa diri ka baraka, alam diri kami bubulig, diri kami taga-dito ka barangay. Once ka ma-organize na mo, ang aton gentleman from the Philippine Army, kaya ito na itong mabisita na ito mag-tina, pag-request, pagdarahan ngaran, ani yung grupo-grupo na ito, kung hindi ito makuha yung kurso, hindi ito makuha yung kurso, para matagal liwan ka mo ang skills na tandem para ito. So, amo na ito, okay nga balong para. Thank you, sir. We will request Colonel Amaro, sir, to give the student certificate of recognition to Mr. Christopher Zamora, purely focal person of the TESDA Eastern Samar. We request Sir Zamora, sir. Same certificate is also given to Miss Lina Idolfo, the OIC of the PSWD Western Samar. Ilang datang kumpulan na? Thank you, Madam Sir. Next, for the livelihood programs for our French student, we have Miss Judith F. Aboy, the Senior Labor and Employment Officer from the Doli Eastern Samar. Sa panglabihan mga nanuuna haapon, diri na ako sir mount ko sa usa para magmadali. May respect to the organizers, tanan na idea na okay na kulong aton nga tanan. Okay pa kita? Okay pa? Sige daw lang naanay, ito umakamot, itapin ka iyo sapit. Sige nga mo, guwapo kaya na o mahusay ka. Maupay nga kulong. Sugad. Ano? An kalayo naman. Wadat. Waray ni Sir Sapit. An kalayo. Unatin ka mo. Tapi kagihap. Kumusta hariya? Marasa ba yung snack yan na? Ano? Hindi ako magtika. Kung makakilalaan niya ako. Aanila ako yun. Pero prente ano kay pagkahit lang ang pocho para kita mo na Cornelio. Ako po yung Judith Aboy, Senior Labor Employment Officer, Hadole, Eastern Samar Field Office. Representaran ko ng officer in charge, yung Salvation Dad PFS, na wala yung mga atenderyan na kayo may atenderyan yung meeting, pero kayo ka mga baraka, kaya ako kapit na kaputin livelihood program Hadole in Eastern Samar. So, i-discuss ko po iyo ang kabuhayan program ni Dole, or tawag nito tawag, Dole Integrated Livelihood Program. Inihiya ang programa, nagpahatag ibulig para magkamay-ada ng kalugangan na pamita or alternatibo nga panginabuhi. Ano man din, nakon ko na rin inihiya na ang programa ng tulong. Una, kabuhayan formation, pagtigang,
Hatay, wari akong presentation ha, kay kadagmitan nga mo, bakit ako mag-expect. So, balik kita. Una nga component na naman na yung program is an kabuhayan formation. At title pala, formation, pagtikang. Ang mga qualified beneficiary na gustong magkapagtikang in livelihood, pwede niya mag-request sa amon. O sa hirang component na naman na yung program. Ikaduha nga component, kabuhayan enhancement. Pag nanglitan may na-existem na ng kabuhayan ito sa beneficiary, pwede niya mag-avail na naman livelihood para ma-upgrade ang iya existing na livelihood. Pag nanglitan, nagluluto sa rin pa kanina bakery, kung ang ginagamit ng una pugod, pwede mag-request para ma-upgrade in oven. Ikatulong na component na naman livelihood is ang kabuhayan restoration. Inihiyang klase ng livelihood, kung panangitan ang iyo na exister na livelihood na buba, na wara, na natural calamity, na bahaan, na sunog, o kung ano man, na naapektaran ng natural calamity, pwede ginang hadole. Ang iaabel is kabuhayan restoration. Ang kanina nga mga discuss ang mga nauna na mga cancer, hindi na ginahatag financial assistance na natesta at ila naman is skills training. Kadole, hindi kami nahatag in cash. Pero yung inahatag namin is at working capital in the form of materials, tools, jigs, ngayon kinahanglanon parang kina-request ka livelihood. For example, carpentry, na human pag-training na testa, magre-request na doon in livelihood para carpentry. Ano nung kinahanglanon ng materials? Kaya paaraw naman ko nung mag-carpentero, ma-request yun. Sige daw, sir. Serokso, tigib, kung anong kinahanglanon, ito nga livelihood. So, di rin kami nahatag cash, pero ang materials para matingakan mo ang imo skills, na mahimo iya makwarta, kung kinahanglanon niya ng mga equipment, pwede nito mag-provide. Ano? Waray na akong kwarta na livelihood, pero materials, amon i-provide. Salit, bakit ako mapausap, at our livelihood, dili kami na-approve lang kay Masirin. Ma'am, gusto ko mag-avail din sari-sari store. Dili kami yung tawag ini, dili ko kami tupan na sari-sari store. Kaya pag-ahatag na mo niya na, sunod na bulan pag-monitoring, at ako nahatag na sari-sari store, naihimo ka, sira-sira store. Or di kaya, kung mag-requestan mo sa akin, kung panangitan magkabarangay na, ano sa, nag-request nila yung sari-sari store, natanan na nagsuruban yung sari-sari store. So, hino naman ang mapalit, nagsaragpit naman nga sari-sari store, magbabaliway na nakamutin na, magbabarter na na. So, amin hiya nga, hinahanglan, skill-based. So, amin ko na, aning kapira, sir, hadas na. Iyong pagmumuna-unaan kung anong iyong skill na pwede iyong magamitan para mahimo iya nga kabuhayan. Ang mga tatay, kung maara magpanday, ubuligan pa para mas mahibaro, pa-upgrade ang skill, ano yung request na training is carpentry. Ang mga nanay, kung mahilig ka panluto, kukiri, or mahilig ka pagpahusay, ang beauty care. So, ganda sir, di ba? Kumbaga, atong nalugarin ulit kapital, pinubuligan kita para mahimo natin yung kwarta, pakabuhin. Sige. Hirang-hirang pwede mag-avail at livelihood program ni Lole. Una ang lista, ang indigenous people, as the graduates, pwede hapon parents of child laborers na na-profile ni Lole. Pwede hapon syempre kamo, farmer rebels. Ano ang mga eligible projects sa rin ko pa, skill-based. So pag-una-unaan natin, ano ato
aton trending nga pakabuhi na magiging sustainable. Dili lang nga para lang yan na. Diba? Kay makuri man ang kinabuhi. So, kinahanglan kung may nabulig nga ato na aruon, mag-iiha ka aton. So, ano man dili pwede haamon i-apply na livelihood project. Dili kami na-approve or di kami na-allow micro-lending. Kaya wala ka rin akong ginahatag, di ba, cash? Asya pa ba kung mag-submit ka mo din himo nga project pa utang. Kami na rin mautang. Well, kidding aside, dili kami pwedeng micro-lending. Dili kami pwedeng itong project na na-involve in construction. Dili kami pwede mga project na ma-require pagpalitin motor vehicles. Kaya bakit mag-request para service, ito yung mag-request na livelihood, hindi kami pwede. Pero, pwede for agricultural purposes, like tractor, pwede kami ito. Kaya dito hindi pwede mag-avail yung livelihood haamon. Haamon guidelines, hindi pwede ang corpus beneficiary exempt kung profile child laborers are apihirahan ng indigenous people ng government employees. Kaya siyempre, nananarapaw naman ako, hindi ako pwede mag-apply na doon in livelihood. Yung hindi naman ako pakita. So, government employees. Kaya ano man, kaya hinuman or paano man makaka-avail in livelihood? Pwede individual, pwede grupo. Individual na livelihood, may na kami maximum ceiling and request or grant na livelihood. So, for individual, pwede kami maghatag amounting to a maximum of 30,000. Pero nga depende, hindi request na livelihood. Kaya ba nga request na livelihood, na-range natin 17,000, pwede. Pero hindi na naman sobrahin 30,000. May ceiling namon. Ang grupo, pwede man ano individual or grupo. So, hindi nga grupo, ang mga registered association niya. Ang mga association or grupo na may membership na 15 kadto ka 25 katao na component 15 to 25 members, pwede maka-avail ang livelihood up to a maximum grant in 500,000. For 26 to 50 na membership, pwede up to 1 million na grant. And for more than 50 membership na association, pwede naman yan maximum of 1.5 million. Kung ang asosasyon na exister pero wala pa na-registro, pwede kang makabuling dole nga mag-registro. May nagkaman dito naman programa na registration of workers association. May nakumaling na naka-istorya ni Sir, may nagdanira asosasyon kanina. Nasukutan ko iya, kaya wala pa nila update and report. So, ma-update lang iwan haamon. Amon ginahatag, amon ko, in a form of materials, tools, jigs, nahatag na pamilhin tripa ni Sir Christopher kanina, and mga pre-employment phase, and mga entrepreneurial training para makapagpuli kami matugtuan and beneficiary kung paano and pag-manage and income. Kung gihapon ng amon package is an enrollment to microinsurance. Gini-enroll ito naman Just IS for a year and mga beneficiary. And may naghihapon kami Fisher Fox. Pwede gihapon amon mga hailhan mo din bangka kung pananglitan amon yung request na amon. And iya sili, may naghihapon kami itong naka-prepare na
Pananglitan, nakapiling na kamo hindi yung i-request nila yung recruit, aada kami para magbulit yung paghimo, pag-assistent, pag-given yung proposal. Kaya syempre, mag-istorya man kamo ito kung ano yung skills na ano yung request ng dole. Bumuligan ka mo naman pag-identify kung ano yung mga materyales sa pinaganon. So far, amoy kung amon programa na yung review, amon opisina, panagitan may napakamakiano ka, ada kaya kabarangay Sumuko, kung familiar ka with GSIS, ada yan second floor, kapay JRC building, pwede na niyo magbisita, panagitan may ng mga makiana parte, livelihood or registration and association. Pwede kami nadara nga form, kami may nag-interest pag may parehistro, pwede naman mahatag ng naman flyers para kung may nalimot ka mo naman din na kanya din, pwede niyo mabangasahan. Mula po, damo ang salamat ng pamati, ang kayo na kulong ako na tanan. Magandang isa rin na yung mga opisyalis at iba yung mga opisyal gobyerno. Bukod pa kanina nag-mention ng tika ng goal of nation approach, tapos mga training, adahan pinaka-orhiya ng pati paano processing, ang bahay, halfway house, bahay na pangarap ito. Bakit saan niya wala nandiyanaan, dole, mga boy, ito mga pinapakita ato na gobyerno at katanang haani kita. Ready, nakandam hatag sa iyo in preparasyon para makabalik kada akong kita. So, ito na among role ng PNP at firearm remuneration. Napatid naman doon kanina na bisan na dire na aputo, dire na sa visible, may dalagi hapon kaukulan ng president. Para itong hatag rin in sa uhong na may remuneration man na magagamit ng ilang pangkabuhayan, pagtikang. Diri pa orhi pagtuan atau na iyong pagbalik na ulit. Siguro na kilala ka naman pero nabibus kayo. Wala na kilala. O saan di matiyak ang trabaho. Pero pagbalik, yung nagagawin yung training, nagtindog din na yung dumakukan ang aboy. Ang training niya. Tapos may pag-ina nagtindog o operatibo. Yan na. Asinta. So, balik kita ang para remuneration, aalihan na akong mga kapulisan, ready mag-address ang iyo para yan na medyo may bago na kaya na siguro in sa mga para kami in 3 to 4 days kada usa. Ang last year medyo maingat kay dinadala mga taktuman. Tapos last year man, damon atong incident yan. Shooting. Dinadala sa mga taktuman na polis na sila ko. Nakatuloy examine na liwan. Pati ang mga nagkakagamit na pagkapasipara na criminal gang na record. So limited ang atong mga examiner dahil damuan baklang dito na rin regional office, pinakat ko na lahira. Ipipito lahira. Mutos ka rin ito. Yan na, dalog na rin sa walo. Pero pinabalik ko lahira kada probinsya. Ito din dito akong probinsya. May ayan na usa para dito na kada forensic unit para sa isa din ang crime lab ng muna. Kira-kira dito lang 3 to 4 days ito sa pwede rin na mag-iiha
at pag-examine ng atong pangangkay. Kung may pakiana, daraon lang ako. Amo lang kung mga kamutuan, hindi ko na po nalabaw, ay kaya po na dami ng sagot. May paupunan mga partner agencies, ang ato na gobyerno, mga lokal, na national, kanilipay, puro ka na mong kalipay, na ano, napakatagal na panahon na marami tayong nagiging problema implementation ng local integration program. So, madalas kaming nag-uusap di Provincial Task Force ELCA, Local Task Forces ELCA, at isa ito sa mga nagiging problema natin. Paano natin maibibigay, paano natin mai-execute, paano natin mai-papaabot sa inyo yung mga benepisyo na dapat na makarawan ang kada sa tayo. Ada na ito programa ng gobyerno. Pailan na ito programa. Pailan na ito budget. Ada na ito ang finance remuneration. Ada na. Pero nagkaka-problema kita pagdating doon sa mga dokumento. So may daw waray birth certificate, may daw waray ID, ada giyapan pwede giyapan kita magkamay adahin postal ID baga. Pwede giyapan kita may adahin voters ID, may adahin national ID. Pero waray birth certificate. So usa na ito sa mga nagiging problema. So may adagihap na sitwasyon nga kinahanglan gud nga ma-interviewan atong mga social worker para ma-determine nato kung tinuod ba nga aadto ka mo naging miyembro at para malaman natin kung ano yung dapat na magiging benepisyo. So, mahabang panahon na yun ang mga nagiging problema natin. Mabalik-balik. Kaya with the help or with the cooperation of the different agencies working under the National Task Force ELCA, di kita yan. Naging totoo na. At ngayon, maghapon, nandito yung mga social workers natin, nandito yung mga polisa, nandito yung TESDA, nandito yung DODE, and everything. Nagsama-sama tayo, nandito kayo. Hinakot kayo. So, huwag natin sabihin hinakot. Dinala kayo dito sa tulong ng inyong mga barangay captains, mga mayors, ND, battalions, 78, 52nd Island, 3rd Island. So, nagkita-kita tayo. Pakikita ko may mga pamilya na mumukha sa akin. Nandito si Nanay Marilyn. Nandito yung Del Monte. Dito ang mga General MacArthur. May nagyang taga-Kalmiga. So, yung sa atin, kami, masaya kami at nangyari ito. Although may mga kulang pa. Sabi nga ni Colonel Veranya, pero yung mga nasa Manila na katrabaho. Naiintindihan namin. So we are going to reach out for them. Pupuntakin namin sila. Baka makakatulong din kayo na makontak sila para maproseso. Naiintindihan namin at inuulit namin may mga beneficiary sinabi, pero hindi yan suhol. Hindi yan suhol sa inyo dahil nag-surrender kayo. Hindi yan premyo. Hindi yun pabuya. Tanggalin natin sa pag-iisip yun. Yun ay tulong ng ating gobyerno na naiintindihan natin. Alam namin yung predicament. Alam natin yung problema ng bawat isa sa atin. Paano tayo mag-uumpisa ulit? Ilang dekada, ilang taon? Pumasok ka, 17, 16, 14, 15, 20 anyos, pero ano nang edad mo ngayon? 45, 42. So mahabang panahon yung nawala sa buhay natin. Maraming pagkakataon, maraming oportunidad na hindi natin nakuha dahil nandun tayo sa malayo.
So kaya yung ating gobyerno, naiintindihan yun, kaya nagbibigay sa atin ng kakayahan para sa inyo. In a form of training, in a form of livelihood packages, merong pang-cash para makapag-umpisa at malakan ninyo kung ano yung mga kailangan na requirement para sa pagbabalik natin. Meron din para sa komunidad din, yung tinatawag na socialized benefits. So meron din yun. At ngayon, balik tayo dun sa inyo, inuulit ko, ito ay tulong ito ng ating gobyerno para makapag-umpisa tayo ulit. Hindi po ito premyo. Kasi pag inisip natin na premyo, baka mamaya, para magka-premyo ulit ako, mag-NPA ulit ako, at babalik ako para meron ulit akong benepisyo. Diba? Mali. Hindi na natin nakuha yung pinaka-purpose ng packages o kaya ng KIP. So at this point, gusto kong pasalamatan yung mga partner agencies na nandito ngayon. So alam nating lahat na sila ay busy din sa mga kanya-kanya nating trabaho. May kanya-kanya kaming trabaho. Alam niyo yung trabaho ng Army. Alam niyo rin yung trabaho ng Police. Yung test na meron din ongoing mga training sila. May mga inaayos pa rin silang mga dokumento, mga preparasyon, mga programa para doon sa livelihood trainings na kailangan i-provide nila. Ganon din yung DOLE, ganon din yung TESDA. So, papasalamat ako at out of our usual routine, our requirements sa atin, binigyan natin ng magkakataon nito, ng panahon nito, maghapon na nandito tayo para matulungan ng ating mga kapatid ng mga Friends Rescue. Unahin ko si Sir Christopher Zamora ng test the PRLEC focal person of TESDA, si Mama Nila Dulfo, si OIC PSWDO ng Sama, siguro madalas nakikita si Ma'am. At kasama yung kanyang mga social workers from MSWDO, from the different MSWDO, from Borongan City, Rapid, and the national team, PSWD. Sir, the Engineer Piña Loste, the focal person from the DILP. Mama Judith Aboy, Senior Labor and Employment Officer. So, sabi ko nga kanina kay Ma'am, parang nakita na tayo, Ma'am. Na-record ko na Ma'am doon tayo sa Katpalogan. Humingi ako sa inyo ng program at nandun na yun ngayon, kaya saan magamin at siguro one of these days na-approach siya. Pero sa Tacloban na siya. Yung binigay niyo sa aking brochure regarding dun sa mga packages, livelihood packages sa Maydone, nandun na kay magamin. Siguro karamihan sa inyo nakakakilala din magamin. Yung president niyo ng SWAT, sinirangan nila yun. Ma'am Amy, wala si Ma'am Amy Bonifacio sa kayo kasi nandun siya ngayon sa Mascog, inspecting yung mga pamana budget. But yung suporta niya sa atin, along with her members, UPAPRO, o lubos yung kanilang pagsuporta sa atin. Of course, yung ating partner na napaka-supportive at napaka-aktibo, Engineer Silito Mucha, the Provincial Transport and Focal person. So very accommodating si Sir. Actually, we cannot realize this. Hindi natin magagawa ito kung walang suporta ng ating buting government of provincial government through the efforts of Engineer Mucha. Si Sir Ronnie Ibahalo, the Chief Statistical Specialist of the PSA, I understand nandito din siya natin at yung mga kasamahan niya sa PSA nag-process ng mga documents ninyo para sa registration of the birth certificate. Dr. Marian Isiderio, the PHO to the province of Eastern Samar. Kanina, may medical and dental services na pinuprovide sa atin at Parinaga. So, yun ay from the PHO. The Chief Social Insurance Officer of PhilHealth, Ms. Josephine Mosquisa. So yung PhilHealth natin yun ay yung healthcare natin. Pag na-hospital tayo, covered tayo ng
PhilHealth. Kahit hindi tayo nagko-contribute. Kami na may mga trabaho, may sweldo, binabawasan kami sila sa rin mga kasamahan ko dito na nagtatrabaho din sa gobyerno. Kahit sa private, meron tayo na para sa. That is the health insurance. At yun ay ibinibigay din doon sa mga kapatid natin na walang sweldo. So yun yung mga pinoprovide sa atin ng mga services na rin ng gobyerno. Of course, our partner from the National Police, the Provincial Director of Eastern Samar Police Provincial Office, Police Colonel Ernesto Magasin. So yung madalas na kausap namin, minsan nagkakaroon kami ng diskusyon. Lalo doon sa inyo na pag nagsusurrender, may warrant of arrest. Kasi yung mga kapulisan natin, kahit yung army, kahit sinong uniform services, basta naglabas yung order ng warrant of arrest, obligado kami na hulihin siya ng alipyo sa court. Pero dahil sa gusto naming matulungan kayo, minsan nag-uusap kayo, paano ba natin gagawin? Na hindi naman kami lalabag doon sa batas na ipinaglalaban natin. So yun lang. But, yun nga, with the effort ng ating gobyerno, meron na tayong amnesty program. Tulungan ninyo kami. Meron pang 16 dito sa Eastern Samar na naiwan ninyo, na naniniwala kami na gusto na rin nilang gumawa. Pag nag-aalala sila din, alam nilang patong-patong. Yun ay tagot ng amnesty program. So ako rin mismo, miyembro ako ng Local Amnesty Board dito sa area ng Leyte, sa Tacloban, yung meron dalawang Local Amnesty Board, sa Catalogan, sa Tacloban. So kaya kung yung sa tingin ninyo, meron kayong kaso, pwede kayo mag-apply doon. Approach the Local Amnesty Board or approach the Army and the police units. Alam nila kung ano yung gagawin. Kahit wala kayong warrant of arrest, baka sa tingin ninyo may kaso kayo nagkaroon kayo ng kaso yung sa insidente na sa tingin ninyo ay nakasuhan kayo, pwede nyo i-apply yun para ma-verify natin. Mas mabuti na rin yan. Meron isang pagkakabayaan ng insidente sa Kalpiga. Pumunta lang doon, nag-appear para kumuha ng ID. Pagdating doon sa police, kukuha ng National Police Clearance, may standing warrant of arrest. Nakulong. Tinamaan pa ng tundalo natin. Hindi natin masisisihin ng kapulisan. May utos yung korte. Kailangan sundin natin yun. Otherwise, yung mga pulis natin din na magkakaroon ng administratibo, kasong administratibo. Sumusunod lang tayo sa kung ano yung pinag-uutos ng pagkasa. So, but kung sakali man na meron ba tayong contact sa kanila, tulungan ninyo ang ating gobyerno para matapos. Tulungan natin ang ating mga kapatid na nandun pa naiiwasan. Na nag-aalala, alam natin na kayo siguro alam nyo kung gaano kahirap din nagdaanan ninyo yan at na-imagine ninyo sa ngayon kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila. Kung sa tingin nila ay dahil sa kaso, kaya dito na nagkakamatay, magkukulong din lang ako habang buhay. At least dito nakakagalang ako. Meron tayong National Amnesty Program. Kakalimutan lahat ng mga naging kasalanan natin o kaya lahat ng mga naging pagkakamali. Basta patungkol na ideology. Hindi kasama dyan yung pagnanakaw, hindi kasama pagre-record. Yung tungkol doon sa trabaho natin as members of the CPP, yun ang ina-address ng Amnesty Program. So magtulungan tayo. So yun nga, again, pasalamat ako, of course, nandito yung batalyon commander ng 52nd Infantry Battalion, siguro karamihan sa inyo yung galing Canapi, Dolores, dito sa Father South, after that, ni Colonel Beranya, 52nd na yung siya yung batalyon commander. And yung mga nandito rin ngayon from the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office in the city, PDRRMC of Borongan. Maraming salamat, sirs and ma'am. Napakalaki ng tulong din ninyo para ma-realize ito para sa ating mga kapatid
for Friends Rescue. So, ako naman ay mayroon, kami naman ay meron kaming hangyong na iyong natanan. Magburubligay kita. Burubligay. Alam namin na nandyan kayo, tutulong kayo. Oo, yung inyong loob, kusang loob na tayo ay bumalik sa ating mga komunidad. Kusang loob na tayo ay bumalik sa ating gobyerno. Pero yun nga yung mga kasamahan pa natin. Yung iba na nai-influensyahan pa, tulungan natin. Paguhin na natin yung pag-iisip. Paano tayo magiging maunlad? Paano magiging matahimik? Napakaganda ng Eastern Samar. Nag-headquarters kami dito for 6 months. Kulang yung 6 months para maikot namin yung Eastern Samar, yung kagandahan ng Eastern Samar. Pero hindi natin magagawa. Hindi natin may pagmayabang. Hindi natin mapakinabangan. Para sana magkaroon ng income yung ating gobyerno at para ma-provide sa ating mga nangangailangan in a form of services, infrastructure, education, everything. Hindi natin na papakinabangan yung ating mga kayaman. Dahil takot yung mga kababayan natin sa ibang lugar, takot yung mga kababayan natin na nandito na pumunta doon sa mga malalayo dahil nandun pa yung mga dati nating kasamahan. Mga dating nating kasamahan na gusto na rin bumalik, gustong sumunod sa inyo pero hindi alam kung paano. Hindi alam kung paano mag-umpisa. Alam nyo yan, hindi sinasabi sa inyo yung magandang mangyayari. Tama? Pag merong programa sa radyo, nakikinig kayo, nakita ni CEO na nagsasalita si Colonel Veranya ng mga benepisyo ng ICLIP, ng mga tulong ng gobyerno, ng halfway house, ng saad na balay, ng mga scholarship, training ng TESDA, pinapapatay ni CEO, di ba? Pinapapatay ni CEO yung radyo. Ito ay hindi propaganda. Kayo na rin mga kapagsabi na dito tayo ngayon. Hindi ito propaganda ng gobyerno para mag-surrender yung mga natitira. Para mag-surrender kayo ng noon. Kayo na rin mga kapagsabi na ito ay totoong programa ng gobyerno na minsan nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa mga dokumentasyon pero nandito tayo ngayon. Sila sir, may trabaho. Sabi mo kanina, may kanya-kanya silang trabaho. Sila ma'am, may mga deadline din na kailangan tapusin. Pero naglaan sila ng oras, ng maghapon para dito sa atin. Kaya lubos ang aming pasasalamat at nagkaroon tayo ng pagtutulungan na ganito. So yun ang hinihingi namin sa inyo na kapatid. Tulungan natin yung mga natitira pang 16 na nandito sa Eastern Samar. Maliit na lang sila. Alam niyo yan, wala silang kakayahan. Wala na silang kakayahan na gumawa ng kung anumang bagay para maitulong ang sinasabing revolusyon. Yayain natin sila. Imukin natin sila. Tumalin na sa atin sa makabagong revolusyon. Revolusyon ng pag-unlad, revolusyon ng katahimikan at kaligayahan kasama ng ating mga pamilya. Yung mga programa, kompleto, meron pang bagong yun, yung sinabi ko na National Amnesty Program, hindi pa ba sapat yun? Yun ang sasagot doon sa pinakahuling hadlang para yung isang armado ay mag-surrender. Mapaniwala lahat ng mga kaso. So yun lamang po at again, pinapaabot ko ang aming kasiyahan kasama ng mga partners natin from the local and the national government at nagkita-kita tayo dito. Sana ito yung maging umpisa ng tuloy-tuloy na kapag tutulungan natin, tinutulungan namin kayo na maayos kung ano man yung mga pagkukulang doon sa proseso para makuha ninyo yung mga benepisyo na para sa inyo at tulungan nyo din kami para gawin yung aming trabaho. Again, sa ating pangarap, sa atong napangandoy, kamagkamayan na kitahin, malinawon nga, painuswagon nga Eastern Samar. Mabuhay po tayo lahat. Thank you, sir. Okay, sir, ma'am, ready? 1,
Another one. Ready? 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3, go! Last one. Sana lang. Lakasan lang, sir, ma'am. Ready? 1, 2, 3, go!